Baby boy. Hello. Ano? Para i-check nila kung defective na o hindi. Baka bawal kayo sa akin yan, ha? Winter, Spring, Summer, or Fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainags. Ano, kung nasaan man kayo ngayong araw na to, no? Punta tayo ng ano ngayon? Punta tayo ng Home Depot ngayon kasi naalala nyo nung bumili tayo ng nung blower fan, merong kasamang battery, di ba? Kaya lang ang problema, hindi siya nagcha-charge, no? Mula nung nabili natin, hindi siya nagcha-charge mga kainags. Puro pula. Tapos maya-maya nag-aano siya ganito. Pula, dilaw, ibig sabihin error. Kaya nandito na tayo mga kainags, ano? Dali na natin tong sasoli natin. Yan, pero yung charger, okay naman yung charger siguro, no? Yung battery lang talaga may problema. Ay nako, yan. So naka-t-shirt lang tayo mga kainags, at saka naka-short, naka-chinelas kasi medyo uminit ng konti ngayon. Yan, kayang-kaya ng katawan ulit. Yan, so di mo natin importante ito, importante itong battery mga kainags, ano? Yung mga bulaklak mga kainags, ang gaganda, oh. Hanggang doon, no? Ay, naka-sale na siya, oh. Magkano na lang siya, oh. Ay, $7. Ito. Pero hindi na magtatagal to, hindi na mabubuhay next year yan, eh. Ayan, oh. Ganun pa rin presyo, $20. Nako, ang haba ng pila. Panglima tayo mga kainags, ano? Marami nakapila. So ito na mga kainags, ano? Tinatawag na lang yung authorized person para i-check nila kung defective na o hindi, para mapalitan ng bago. In-explain ko na sa kanila yung problema. So kumuha sila ng panibagong battery para palitan. It's not showing anything. Kumuha sila ng bagong battery, tapos tinesting nila yung charger. So gumagana naman sa charger. So napagtanto nila na yung battery talaga na sinuli natin, yun yung may problema talaga. Kaya naghahanap sila ng bago. Tingin muna tayo rito. Ayaw magsalita, kanina nagsasalita ito, eh. Nakakuha na sila ng kapalit. Yun mga kainags, ano? Pinalitan nila ng bago, nakasilyado. Kasi yung kinuha natin last kailan ba yon? Hindi nakasilyado yung yung battery. Eto silyado, ibig sabihin sana sure na mga kainags, ano? So wala akong binayaran, pinalitan. Ayan, pinalitan. So syempre pag uwi natin ng bahay, testingin uli natin to, baka mamaya defective na naman, ano? Pero I doubt na hindi. Ano to, sigurado to. Kasi yung isa, kaya siguro defective dahil wala na sa hindi na nakasilyado mga kainags, ano? 4 amps yan, 40 volts. Pati yung charger, ito pa rin yung charger natin kanina. Ano ba itong laman nito? May laman, uy, may tubig, ayos, may tubig. Uhaw na, ano ba to? Iced tea kasi nag-outing yung ating ay, may 5% alcohol. Muntik na naman ako madahaya, oh. Kala ko iced tea lang. Nako, buti na lang nagbabasa na ako ngayon, oh. Kasi dati inom ako ng inom. Meron pa na inom ko, may ganito, oh. May 5% alcohol mo, ganyan, oh. Kita nyo? 5% alcohol. Nako. Eto, wag na yan. Tubig na lang para sigurado. Yan. Kasi yung ating panganay na prinsesa, 'di ba pinagawa yung sasakyan niya kasi nga 'di ba nagkaroon ng damage sa gilid. So pinunta niya uli sa sa nag-ayos, pinaayos niya. Kaya 5 araw yata o 4 na araw na wala sa kanya yung sasakyan niya. Kaya ang ginamit niya sasakyan, ito sasakyan ng ating mahal na reyna. Yan yung ginamit niya. Babalik muna ako ron kasi may titingnan ako na isa pang gusto kong bilhin pag nabayaran natin yung mga utang natin dito mga kainags, ano? Yung wrench, yung pantanggal ng mga tornilyo ng gulong ng sasakyan. Tsaka hindi lang sa pang sasakyan yung magagamit pa natin sa ibang bagay. Malakas kasi yun, eh. Yun naman ang gusto kong bilhin sa susunod mga kainags, ano? Gusto ko lang tingnan. Yan, ganito yung hinahanap ko mga kainags, ano? Kaya lang hindi ito. Kasi ito lang to, 600 lang. Ano ba yung tawag na? Yan, 600 lang. Ang hinahanap ko kasi yung 1,170 ba yun? Yung ganito. Yan, yung ganyan. Hindi ito, pero parang ganito rin yun. Pero mas malaki yata dito at mas malakas mga kainags, ano? Yun ang hinahanap ko, eh. Yun, ito yun mga kainags, oh. Ito yung sinasabi ko, oh. Yan, oh.
yung FT ano niya, yan o, 1170, 7 times faster. Ito yun. Ito pala hinahanap ko kasi kala ko nandito sa display. Baka ito yun, hindi kaya ito yun. Pero anyway, ito yung hinahanap ko mga kainags. Bali 259. Kaya lang hindi ko pa mabibili tong, ay hindi ko pa pala mauutang tong ngayon kasi may utang pa tayo eh. Hintay-hintay lang muna tayo. Kasi ano to naman to mga kainags, ano? Hindi naman natin ano to, bihira lang naman natin magamit, kaya yung Ryobi okay na rin sa akin yan. At saka napanood ko na yung review nito mga kainags, ano? Okay yung review nito eh. Okay. Ay dito muna eh. Balik-balikan natin, baka mag-sale eh. At least pag nag-sale to, bili natin kaagad, ano? Gusto kong utangin eh. Parang nanggigigil na akong kunin kanina mga kainags, ano? Yung tiningnan natin ano, wrench, pantanggal ng tornilyo ng mga gulong, ano? Pero hindi ko pa naman talaga kailangan yun eh. Kaya hindi ko kinuha. At least yung blower, yun ang kailangan natin mga kainags, ano? Dahil malapit na namang mag-snow nga. Yun ang kailangan natin. Kaya yun muna ang ano natin, ginagawa mo natin investment. Siyempre ang pagdating ng snow, nako eh, halos araw-araw mag-snow, o di magagamit natin yun. Kasi ang laking tulong mga kainags, pag may blower ka talaga. At saka yung semento, yung ground, pag na-blower mo talaga siya, talagang malinis. Hindi katulad yung pag pinapala mo, meron pang natitirang kapiraso ng mga snow. Pag binlower mo, talagang linis. Diba? Nung ginawa natin nung nakaraang taon, diba? Binoblower natin, gamit pa natin yung mahinang blower ko, diba? Pero ang ganda ng ano, ang ganda ng pagkaka-blower mga kainags, ano? Talagang malinis. Ay naka, malinis talaga. Pero sa kanan, balay mo mag-sale yun, 260 to 259 eh, no? Malay mo biglang mag-sale, maging 200, diba? Pero I doubt mag-sale yun. Yun ang gusto ko mga kainags sa susunod. Kasi pagka meron akong gustong bilhin ng isang bagay na mga tools, nire-review ko muna mga kainags, ano? Kasi ang huli kong nakita, ano, yung 600 FT, yung kanina nakita natin. Tapos kaka-review ko ng kaka-review, meron pa palang mas malakas doon. Yun nga, yung 1170 FT. Fit yun eh, fit ba yun? Fit ba ako? Tama ba yun? Pwede kayo mag-comment mga kainags, ano? Fit, basta ganun, mas malakas. Kasi napanood ko rin yung review nun. Napakalakas talaga mga kainags, ano? Yung bang mga tornilyo na, mga malalaking tornilyo na hindi nagalaw ng ilang taon. So syempre dumikit na sa ano yung tornilyo sa bakal, di ba? Sa ano. Pero natatanggal pa rin yan mga kainags, ano? Without using ng mga FW40, yung mga oil. Talagang napanood ko sa ano, sa YouTube, pinanood ko. Kaya yun ang gusto kong bilhin sa susunod. Diba? Tsaka ano naman, hindi naman tayo talaga yung ano, yung trabaho na pantrabaho yung gagamitin, ano? Kaya yung brand ng Ryobi, okay na yan para sa akin mga kainags, ano? Since na sa bahay lang naman natin ginagamit. Pero kung business na, syempre yung mas magaganda na yung mga ibang brand. Pero quality rin ang Ryobi mga kainags. Kung napapansin nyo yung mga gamit ko Ryobi sa bahay, wala akong masabi sa Ryobi. Matagal ko nang gusto yung Ryobi niyan. Tsaka affordable pa. So nagutom ako. Kakain muna ako mga kainags, ano? Nagutom ako sa kadaldal. Kakain muna tayo sa ano, MW na naman. Huwag na kayong kumontra mga kainags, ha. MW lang kaya ko eh. Tsaka paborito ko kasi yun eh, MW Chubby Chicken Burger. Hindi na ako nagsawa eh, no? Bihira. Paborito ko eh. Parang sasayad na yung ano, yung sasakyan sa lupa, oh. Fresh na fresh, bagong luto. Naku, napakasarap, oh. So punta muna tayo dyan sa Mark mga kainags, ano? Meron lang tayong titingnan lang, wala tayong bibilin. Sarap pa ng magsuot ng tsinelas ngayon, ano? Nako eh, ilang linggo na lang siguro hindi na tayo makakapagsuot ng ano, ng tsinelas na ganyan, tsaka short. Ganito yung sunod na bibilin ko mga kainags, ano? Ganito yung tatak na gusto ko talaga, oh. Kasi hindi ko afford yung bumili ng ganito kasi medyo mahal to eh. Nasa 100 plus to mga kainags, ano? Magkano ba ito? Ito yung price niya, no? 8, nakasale siya ngayon, no? $90 lang, ano? Yan, no? Yan, ganito yung gusto kong tatak. Matagal na kasi maganda to eh. Tsaka parang sikat yung brand na to eh. Ayan, no? Pero hindi mo na tayo bibili ngayon, titingin lang tayo. Yan, no? Ganyan mga kainags, ano?
Yun, lagi ko kasi nakikita to sa mga sikat na artista eh, na sumusuot sila ng ganitong brand, no? Yun, no? Ganito yung sunod kong bibilin. Pero hindi ganito yung kulay kasi may kulay na tayong ganyan eh. Ang ganda sana nun mga kainags, no? Kaya lang merong zipper, ayoko nung may zipper na eh. Ito, yan, ganyan, no? Yan ang gusto ko. Ganyan. Ay, kaya lang merong nakasulat sa ano, sa braso, ayoko ng ganyan. Gusto ko yung ganun lang, yung tatak lang na ganun yung logo. Ayan, no? Bibili rin ako nito mga kainags, no? Ay, may tatak na ganyan, no? Nakikita ko to sa mga pelikula, yung mga sikat na artista nagsusuot. Gusto ko rin to mga kainags yan, no? Magkano kaya to? Tingnan natin, ha? Para. Ay, $32. Mahal pala yan. Saka na, pag-ipunan natin. Mahal pala yun, no? Mahal yung mga ganun pala mga kainags, ano? Pero sulit naman kasi may brand eh. Para naman maranasan ko naman makapagsuot ako ng mga mamahaling mga sikat na damit mga kainags, ano? Ang bihira. So by the way nga pala mga kainags, ano, noong nakaraang September 4, 10 taon na mula nung na-deny si mahal na Reyna at saka yung ating dalawang prinsesita, no? Kasi dati in-apply ko sila ng ano eh, nung student visa tsaka ng open work permit si mahal na Reyna mga kainags, ano? Nung naging ano ako, naging cook sa Boston Pizza. Tapos na-deny sila noon kasi nga insufficient funds. Yan, naikwento ko na yan sa mga previous vlogs ko kung bakit sila na-deny, ano. Kasi hindi nakinig sa akin yung ano eh, yung ay nako. Basta kasi dapat magbibigay ka kasi ng pera. Meron kang proof of funds na dapat ibigay sa immigration para mapatunayan mo sa kanila na kaya mong buhayin yung family mo rito pag dinala mo sa Canada. So hindi kasi yung agent ko kasi hindi sinama yung ano, yung proof of funds ko. Sabi niya okay na lang daw yung work permit. Kaya nung dumating yung resulta, denied yung magina ko. Tapos ang reason, insufficient funds. Ibig sabihin, wala akong naipakitang mga proof of funds na pwede ko silang mabuhay dito sa Canada at masuportahan ko sa Canada. Pero meron akong funds noon, meron akong ipon sa bangko mga kainags, ano. Yun nga lang, hindi sinama ng agent yung gumawa ng application para sa magina ko. Grabe. Ang sakit nun, sakit talaga nung naramdaman ko nun. Kasi ina-expect ko talaga na makakarating na sila rito, you know, yung magina ko. Kasi nga, cook na ako nun. 2013 yun, 2013, September 4, 2013. Yan, hindi ko makakalimutan yung panahon na yun. 10 taon. Bilis, no? Tapos sa November, yun na yung dumating na doon yung ano ko, yung application, yung nominee yourself. Yan, di ba, November, nag-Yolanda yan eh. Di ba? Sino nakakalala nun? Tapos November, basta November 2013, or November 10 yata yun, ano, na-receive ko na yung ano, yung papers from the government of Canada na pwede ko nang inomini yung sarili ko. Di ba? So yun na, doon na nagsimula, permanent residence hanggang maging Canadian citizen. Naalala ko lang mga kainags, ano, bilis ang panahon. Grabe, parang iyak talaga ako nun. Umiyak talaga ako nun mga kainags, ano, nung na-deny yung magina ko. Sobrang lungkot ko nun, grabe. Sobrang lungkot, depressed. Nasira na kasi yung plano eh. Anyway, tapos na yung nakalipas na yung kalimutan na natin yun. Importante yung mamaya at yung bukas at sa mga susunod pang mga araw. Diba? Move on. Actually, nakamove on na tayo mga kainags, ano. Kumbaga, naalala lang natin. Napakasarap lang maalala minsan yung mga memories, diba? Especially yung mga memories na magaganda. Tara, pupunta nga pala ako sa PetSmart ngayon mga kainags, no, kasi si Sayon parang matamlay. Bibilang ko ng ano, nung sinasabi sa akin ng pangalan ng prinsesa ko nung Halloween treats daw. Paborito daw niya yun eh. Ito yun mga kainags, ano, yung pinapabili sa atin ng pangalan ng prinsesa natin, $3.99. Paborito raw ni Sayon to. Bili nga tayo, subukan natin. Ito bilhin natin, mas maganda to eh. Mas nakakatuwa to mga kainags, ano. Pero mas maraming bumili nito eh, no? Mas maganda to. Ito na nga lang kunin natin, cute eh. Ayan, no. Treats para sa aso nating may sakit at matamlay. $4 kasama ng tax. 4.10 cents yata. Grabe, no. Ito lang pinunta ko rito eh, para kay Sayon. Siyempre alam niyo naman mga kainags, mahal naman natin yung aso natin eh. Yan, nandito na tayo sa bahay mga kainags, ano. Pakain natin kay Sayon itong nabili nating treat. Hello baby boy. Hello. Ano? Kumusta na? Meron akong something sa'yo. Ito oh.
Ano, gusto mo to? Ha? Ano? Okay ka na? So, nilagyan ko siya ng ganito para may kumot siya mga kainis, no? Kasi nilalamig kanina eh. Ano, okay na baby ko? Okay na ba yan? Ha? Kiss ka? Ano, masigla na? Masigla na? Oh, nangungulunto yung mata mga kainags, oh. Hindi pa siya kumakain mula kaninang pagkagising niya eh. Buksan ko na, ano? Ha? Bubuksan ko, sandali lang, ano, ha? So, hindi na yan. Gusto mo? Ay, kinain. Gusto nga ng baby. Ah, yun na. Kaya na. Ay, sige na, ano, tinikman mo lang. Ay, oh. Ayaw mo? Gusto mo? Oh. Kaya na. Ay. Tanggalin natin sa plastic mga kainags, ano? Ah, sige na. Kaya na. Anong nangyari? Ha? Kaya na, baby boy, oh. Kaya na. Janice. Tamlay, oh. Tamlay. Tsaka, mga kainags, maraming salamat nga pala doon sa mga comment nyo na mas magandang wag na namin kunin yung tatay ni Sayon kasi malaki na nga, no? Tsaka baka aggressive din yun, kaya syempre maraming nag-comment na mas magandang kunin na lang doon is yung mga tuta, kahit mga 4 months or 5 months old, ganyan. At least nasubaybayan natin yung paglaki nila. Yun na rin ang nasa isip ko mga kainis, no? Kasi nag-aalangan nga ako, di ba, nabanggit ko na baka pagka kumuha tayo ng asong matanda na, may edad na, baka mamaya masyadong agresibo na sa atin yun kasi hindi naman sa atin lumaki, di ba? Sasaksak natin dito. Teka, yan. Yun. Tapos, dapat green. Yan. Ganyan siya. Kasi kanina, pula lang siya mga kainags, naka-steading pula. Tapos maya-maya, nag-ano siya ganito. Dilaw, pula, dilaw. Pero ngayon, nung sinaksak na natin, yan o. Dapat ay charging, nagbi-blink-blink. Which is tama. Yan, dito na si Sayon sa labas mga kainags, ano. Tumabas pero gusto rin pumasok yata nito, no? Ano? Okay ka na? Ha? Ano? Okay na? Tapos yung binili nating treat kay Sayon mga kainags, hindi kinain eh. So ayan, no. Dito kami ni Sayon. So ito na yung magiging upuan natin, Sayon, ano. Sige na, higa ka na dyan. Yan, kahit pa paano nakikita natin sumisigla-sigla si Sayon mga kainags, masaya tayo. Tingnan nga natin mga Ryobi natin kung ilang ayan, 3 bar na siya ngayon, no? So kasi 4 na bar yan mga kainags, pag nag-4 na bar na yan, fully charged na yan. Dumating na yung pangalan na prinsesa natin, may pizza raw siya. Uy, ano ba yung dala mo mahal pangalan na prinsesa? Nakaka naman talaga. Wow, paborito ko to mga kainags, sarap sa kape nito, no? Buti naman bumili kang pizza. Ha? Tapos nakausap ko yung mga may mga nabasa akong subscribers. Sabi nila, wag na raw, hindi advisable kunin yung tatay ni Sayon. Mas maganda yung bata na lang. Pag bata kasi, naobserbahan pa natin. Diba mga kainags, ano? O nga naman, kasi yun din ang kinakatakot ko kasi sinasabi ko sa kanila sabi nila, mas maganda raw pag bata na lang yung kukunin natin para natuturuan pa natin. Sarap, buti naman, dala ka ng pizza. Ayan, buti naman, buti kahit tira-tira, nagdala ka. Baka bawal kayo Sayon yan, ha? Yun, kumakain na. Kumakain Sayon. Ito masarap sa kape ito, sarap sa kape yan. Thank you. Hindi ba bawal sa kanya yan? Hindi. Sinapin lang yan. Ayos. Ito bawal sa kanya. Fully charged na siguro ito mga kainags, ano? Ayan, naka-green na. Ayos, patay natin ilaw para makita natin. Yan, naka-green na, no? Yellow-green. Ibig sabihin fully charged na siya. Tara. Testingin natin dun sa garahe. Yan, ganda, no? Ganda sa mata. So, may battery kasi ito isa, no? Dito na lang natin gamitin mga kainags sa isa. Testingin natin dito. Saksak natin. Yan. Yun, ayos. Testing. Yun, ayos. Ayos na mga kainags. Okay na yung battery natin. Yan. So tara, medyo
Medyo malamig-lamig na ng konti mga kainags. Pasura natin eh.